Kaugnay sa SUV na may plaka number 7 na sinita sa EDSA Busway, makapanayan po natin si Jonathan Gesmundo, spokesperson ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Opo. Tukoy na po ba yung may-ari ng SUV? Kasi yung plakang 7, senador po yan Maaga nga ako ngayong papunta na opisina para makapag-ugnayan sa LTO at para subukan namin na malaman kung sino itong kanino itong sasakyan na pumasok sa EDSA Busway. At gusto ko rin kausapin nga yung enforcer na ayun, nakita nyo naman doon sa video na muntik ng sagasaan nung sasakyan. Opo. At tinakasan niya habang kinukuhanan ng lisensya at rehistro. Hindi nagpakilay. Saang lugar ho ba ito eksaktong nangyari at anong oras po? Alas 7 yan ng gabi dyan sa busway station sa Guadalupe. Okay. Pumasok nga at sinita. Mukhang ayaw igalang itong ating mga enforcer na trabaho lang naman. Pero so, nag-dirty finger pa nga. Nakita naman natin doon sa sa video. Pero sa obserbasyon niyo ba sa plaka, ito ho ba authentic o pwedeng pineke? Mukhang mukhang totoong 7. Okay. Oo. Pero malalaman namin yan ngayong umaga sa LTO. Papa-trace namin kung kaninong sasakyan, kanino nakarehistro. Okay. Ayon po doon sa sumita, kilala ba niya kung may senador na sakay ito o puro mga driver lang o staff? Nung kausap ko yung enforcer kagabi ay hindi niya nakilala yung nakasakay sa likod. Opo. Pero yun nga, may driver at may sakay sa likod, hindi namin senador ba yan o staff lang. Opo. Sa panig po ng Senado o sino mang senador, meron na po bang nakipag-ugnayan sa inyo, Mr. Gesmundo? Baka ngayong umaga. Okay. Kaya nga kami sinasabi ko doon sa mga pwede bang kung sila yung mga naging hakbang simula ng insidente hanggang ngayong umaga. Opo. Makikipag-ugnayan kami doon sa mga ibang ahensya. Paano po mapapaliwanag sa publiko na nakatakas ito? Kung Guadalupe po siya at saan ululusot ito? Parang nakikita ko na kung meron naman kayong mga iba pang tauhan natin sa Medulo, hindi ba maharang din siya doon? Dalawa silang nagtulong na enforcer sa babae sa lalaki. Okay. At nung ayaw nang makipag-usap at balak ng sagsaan yung lady enforcer, umatras. Umatras hanggang umabot siya doon sa may butas yung wala ng barrier kasi nakatakas. At lumabas. Okay. Pero bago nga nangyari na binidyohan na ng enforcer para makarecord. At so ngayong umaga, tingnan natin kung ano pa ang detalye ng kaganapan na yan. Wala ho ba kayong babaguhin sa apprehension gayong hindi ito first time na tumatakas, lalo na itong mga nakapwesto na nasa busway? Ito yung nagpapahiwatig lang nung matagal na naming parating sinasabi na seryoso kami dito sa busway. Oo. Gawin natin itong tinatawag na namin most efficient road transport system sa ngayon. Kaya't paghikayat yan para ang mga tao ay huwag gumamit ng mga pribadong at mag-public transport na lang. Kaya't kahit pa mismo si Secretary Bautista ay hindi dapat gumamit ng busway. At 5 lang ang mga special na binigyan ng privileyo na makagamit niyan. Opo. Yan talaga ay nakalaat para sa mga bus at saka sa mga emergency vehicle. Okay. Ay maraming salamat po sa spokesperson Jonathan Gesmundo. Magbalitaan po tayo. Ingat po kayo. Maraming salamat, Igan. Good morning.